Nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment, ay natasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatitiyak ko kasabay nun na hindi kami makakaapekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Sir, any update sa resolution? Meron bang nakafile? Wala pa rin ako nakikita ang resolusyon. Yung binanggit, yung nilabas yung resolusyon. Kayo naman ang naglabas nun, hindi naman ang Senado. So, hanggat walang fina-file, wala naman kaming actionan o ma-actionan. Sir, merong nilabas na timeline, proposed timeline sa Senator Tolentino that will essentially abbreviate the trial and have a judgment by June 30. Bagay yan ang dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case? Nasan sila nung hindi naman iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yun bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa tatlong kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay isang linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, edi nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal si VP Sara, maaaring iyakyat na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Di ba yung Constitution po mismo nagsabi na madali? Sinabi
forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada, at ang Gutierrez. Tapos, Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun, tapos na yun . Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso. Merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. sa SP para sa inyo, walang undue delay na nangyayari sa Ang, kaso ng ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmoson para mas maaga. Malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At sir, yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical . Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Sir, sabi ni Sen Coco, pagpatawag na daw po kayo ng all-member caucus. Hindi ako sang-ayon sa all-member caucus dahil hindi ako sang-ayong pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwedeng marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, si SP, dating... Sir. Sir, ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga yung resolution, and then merong for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Sige Hindi ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na yan noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos finaling ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami ite-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami.
baka maaprubahan namin yung rules namin. Hindi ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid dito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso. Yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. And then SP kasi ang Hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles. Dahil sa LEDAC namin, nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right-of-Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito. Last week ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill. Naaprubahan din namin. Aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto. Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang impeachment. Apo, sir, isa na lang.